Magandang magandang hapon po mga kapatid, and welcome po ulit sa gawain po natin every 4 PM dito po sa Rema Pills. At 8 days na lang po ay camping na po natin. Amen po, dapat po sana ay nasa venue na po tayo ngayon, pero dahilan sa nagkaroon po ng adjustment, nandito po ulit tayo sa countdown, 8 days to go. At may time pa po ulit tayo para makapag-prepare sa gawain po ng Panginoon. Amen po. At itong buong linggo po, simula nung Monday, tayo po ay in-encourage ng mga pastor po natin patungkol sa camping, kahalagahan ng camping, bakit dapat dumalo sa camping. Amen po. At ngayon po, ipagpatuloy po natin. Dito po sa atin sa Rema, meron po tayong 3 camping every year. Amen po, summer camp, mid-year camp, and believers camp. At ito po ay biblical. Tinuro po sa atin before ni Pastor Boy, amen po, na ni-require po ng Diyos sa Old Testament ang mga Israelita na sila po ay humarap sa Diyos 3 times a year, yung mga lalaking sundalo. Amen po. Dito po sa Deuteronomy chapter 16 verse 16, basahin po natin. Sabi po dito sa Amplified Version, 3 times a year all your males shall appear before the Lord your God in the place which he chooses, at the feast of unleavened bread or Passover, and the feast of weeks or Pentecost, and the feast of booths or tabernacles, and they shall not appear before the Lord empty-handed. Amen po. Yan sabi po dito, na-require ng Diyos ang mga Israelita, sabi niya, kailangan yung humarap sa akin 3 beses sa loob ng 1 linggo, doon sa lugar kung saan ang Diyos ang pumili. Amen po. At dito po sa gawain natin, dito po sa Rema, lagi nating pinapanalangin na dalhin tayo ng Diyos dun sa kalooban niyang lugar. Amen po. At kung saan ang camping, amen po, ibig sabihin, nandun din ang presensya ng Panginoong Hesus. At dito po, sabi po dito sa dulong part, and they shall not appear before the Lord empty-handed. Ayaw ng Diyos na haharap ka sa Kanya na wala kang dala. Nakalagay din po sa Exodus na walang haharap sa Panginoon na walang dalang handog. At dito po sa camping, tayo po ay hinahanapan dito ng Panginoon ng sacrifices, ng effort, amen po, ng tanim mo, spiritual. Amen po. Every time na ikaw ay mag-e-effort, amen po, para makasama ka ng camping, ikaw ay nagtatanim sa spiritual mo na buhay. Ang pagsama po ng camping ay hindi always smooth, hindi palaging madali. Amen po, may mga hadlang, may mga struggles po tayong dadaanan, mga problema, amen po, pero titingnan ng Diyos yung hanggang saan mo kayang magsakripisyo para makasama ka sa gawain ng Panginoon. Amen po. At always po, sa pagsama ng camping, kailangan nandun din yung pananampalataya po natin. Amen po. Bakit kasi kung wala kang pananampalataya na makakasama ka, madali ka lang mahadlangan ng kaaway. Amen po. Bakit kasi ang goal ni Satanas ay mapigilan ka. Huwag mong marinig ang tinig ng Diyos. Huwag mong malaman ang plano ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong maranasan ang presensya ng Panginoon. Huwag kang mapuno ng Espiritu ng Diyos. Yan ang ayaw ng kaaway. Kaya nga, hanggat maaari, pipigilan ka niya, hahadlangan ka niya. Amen po. At dito po sa Biblia, may isang pagkakataon po dito na ang mga alagad po ay nakaranas din ng struggle. Maging sila po mismo ay binagyo din. Amen po. So tayo po ngayon, mahigit 3 weeks na po na walang tigil sa pag-ulan at tayo po ay nakakaranas ng bagyo, sunod-sunod na bagyo sa bansa po natin. Pinapanalangin po natin na ito ay matigil na. Amen po. At dito po sa Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41, so basahin po natin. Ito po yung time na ang mga alagad ay inabutan din ng napakalakas na bagyo. Amen po. Ang sabi po dito, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag,
inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Verse 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot silang labis at namangha at sinabi sa isa't isa, anong klaseng tao ito, pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Yan, amen po. So, ang bilin po sa kanila ni Jesus, sabi niya, tumawid tayo sa ibayo. Ibig sabihin, dun po sa kabilang part. Amen po. O, yun po yung instruction po sa mga alagad. Tumawid tayo sa ibayo. Amen po. Pero habang sila po ay nagsasagwan, on the way po sila patungo sa kabila. Amen po, sila po ay nakaranas ng literal din na bagyo. At ang sabi po dito, sa sobrang lakas ng hangin at hampas ng mga alon, napasok na ng tubig yung loob ng bangka po nila. At nag-start po na ang mga alagad ay matakot. Kasi nakita po nila na napupuno ng tubig yung bangka nila at nisip nila lulubog sila. Amen po. At nung time na to, si Jesus po ay natutulog. Sabi dito, natutulog siya sa may hulihan ng bangka at nakahilig ang kanyang ulo sa may unan. Hindi kaya alam ni Jesus na may parating na bagyo? Naniniwala po ko, aware po ang Panginoong Jesus na dadaanan po nila ang bagay na ito. Pero may itinuturo po siya sa mga alagad. Amen po. Yan, nasabi po dito, ginising po ng mga alagad si Jesus. At nandun po yung sabi nila, Panginoon, baliwala po ba sa inyo kung kami ay mapahamak? Wala po ba kayong gagawin? Bakit kasi sila, nagkakagulo na, naaligaga na sila. Amen po, kasi dyan na yung problema, lumulubog na yung bangka nila, at si Jesus ay tulog. Pero ang sagot po sa kanila ni Jesus, amen po, matapos niyang sawayin ng hangin, sabi niya sa hangin, be still. Ganun din po sa dagat, sabi niya, tumigil ka, tumahimik ka. At sumunod ang hangin at ang lawa dun sa command ni Jesus. At ang sabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Amen po. Ina-expect ng Diyos na sa dami na ng nakitang himala, amen po, ng mga alagad na ginawa ni Jesus, sabi niya, dapat nandun na yung faith Amen po. Pero nung time na to, ang tanong niya, dahilan sa nandun na yung pangamba, yung takot ng mga alagad, sabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Amen po. Sa gawain po ng Panginoon, para ikaw ay makasama, makarating. Amen po. Kung saan ka dinadala ng Diyos, kung saan ka pinapapunta ng Panginoon, kailangan dito ng buong pusong pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Maraming mga tao ang magsasabi na tuloy pa ba ang camping dahilan sa binabaha at bumabagyo. Amen po. Pero kapag kalooban ng Panginoon ng isang bagay, amen po, at nandun yung panalangin ng kanyang mga anak, ito ay magkakaroon ng kaganapan. Amen po. At anuman ang pintuan na binuksan ng Diyos, walang sino man po ang makakapagsara. Amen po. Dapat nandun yung faith natin na kahit anong mangyari, Panginoon, sasama ako, makakarating ako sa gawain mo. Amen po. Dito rin po yung isa pang time na binagyo yung mga alagad for the second time around. Amen po. Ang sabi ni Jesus sa kanila, after nilang magpakain ng 5,000, kakagawa lang ng himala ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanila, instruction, mauna na kayo, papunta sa kabila. Susunod na lamang ako. Nakalagay po yan dito po sa Mateo chapter 14, verse 22 hanggang 23. So ito yung time na si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Amen po. At once again, sila po ay inabutan ng malakas na bagyo. At nakita nila, maya-maya si Jesus ay parating at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Noong una, hindi po nila na-recognize, kaya akala nila si Jesus ay isang multo. Amen po. Pero sa mga alagad that time, si Peter,
ang naglakas ng loob na magsabi na, Panginoon, kung ikaw nga yan, palakarin mo rin ako sa tubig. Amen po. At siya po ay tinawag ni Jesus at nakalakad po si Peter sa ibabaw ng tubig. Pero nung nawala ang paningin niya, amen po, tiningnan niya yung bagyo, tiningnan niya yung malalaking alon, si Peter po ay nagsimulang lumubog. At nung iniaahon siya ni Jesus doon sa pagkalubog, ang sabi sa kanya ni Jesus, kay liit ng iyong pananampalataya. Amen po. Always lang may struggle. Amen po. Always ka lang hahadlangan ni Satanas papunta sa gawain ng Panginoon, papunta sa camping, pipigilan ka niya. Amen po. Hindi ka papayagan. Amen po. Kulang ka pa financially. Hindi pwede ito. Marami pang gawain sa school. Bigla kang magkakaroon ng trabaho. Amen po. Pero sabi ni Jesus, amen po, kailangan nandun yung pananampalataya mo na kahit anong mangyari, Panginoon, pupunta ako. Tatawid ako. Huwag mong tingnan yung mga negatibong bagay. Huwag mong tingnan yung hadlang. Amen po. Kailangan malagpasan natin yan. Amen po. Kailangan nating magpumilit sa pagsama sa camping. Para makarating ka sa camping, kailangan nandun yung pagpupumilit po natin. Amen po. Naalala ko po before, nung first time ko po na makakapag-camp, pandemic po noon, year 2020, kung di po ako nagkakamali, yun po ay online believers camping. At ang venue po noon sa amin ay sa kabilang outreach po. At ako po ay hindi pinapayagan na lumabas that time. Kasi nga po pandemic, at the same time, ayaw po nila na umaalis po ko ng bahay ng mga magulang ko po. So, ang ginawa po noon ng pastor ko po, at ng mga elders po ng simbahan, ipinaalam po nila ako sa nanay at tatay ko po. At salamat po sa Panginoon kasi pinayagan po nila ako. So, tuwan-tuwa po ako that time. Pero nung malapit na po yung camping, bigla pong binawi eh. Ang sabi po ng tatay ko, hindi ka na pupunta ng camping. Kayong magkapatid, di ko na kayo pinapayagan, binabawi ko na. Bakit kasi may parating na bagyo. Ayon sa balita, delikado at nag-aalala po sila. Alam niyo po, nandun yung nag-chat po agad ako sa pastor ko po na sabi ko ayaw na akong payagan. Pero nandun po yung encouragement po nila sa akin na hindi, makakasama ka lang. Ilaban mo yung faith mo. Pray ka. Amen po. At nung time po na yon, ang gamit ko po, mga damit ko po ay nakalagay na sa bag, naka-impake na po ako, ready na po ako kasi excited nga po ako. Though wala pa po akong idea that time, ano bang ginagawa sa camping. Pero nandun sa heart ko po na gusto ko pong makasama, gusto ko pong ma-experience. Amen po. At ang sabi ko po that time sa Panginoon, Lord, hindi ko aalisin yung gamit ko sa bag ko. Ang faith ko, makakasama ako. At habang tinatapos ko po yung mga activities ko noon sa school, yung mga kailangang ipasa bago mag-camping, nandun yung prayer ko po na ang sabi ko, Panginoon, ikaw ang kumausap sa mga magulang ko. Hindi ko alam kung paano mo po gagawin, pero gumawa ka ng paraan, kausapin mo sila na payagan kami. Kasi Lord, gusto ko talaga. Hindi ko alisin yung gamit ko kasi sasama ako. At alam niyo po, kinagabihan, inausap po ko ng nanay ko at ang sabi po sa akin ng nanay ko, pinapayagan na kayong mag-camping. Alam niyo po, hindi po ako makapaniwala that time. At ang sabi ko po sa nanay ko, paano nangyari? Paano nagbago po yung isip ng tatay ko? Ang sabi po ni mama ko that time, sabi niya, kinausap ko yung tatay mo na payagan kayo. Kasi may narinig akong boses at ang sabi ng boses, payagan mo yung mga anak mo kasi yung bagyo, matutunaw yan, mawawala yan. Alam niyo po, hindi ko maipaliwanag yung saya na nararamdaman ko that time. At nakarating po kami ng camping. At yun nga po, during camping, binabagyo po tayo noon. Pero katulad po ng sinabi ng Panginoon, ang bagyo po noon ay nawala. Ngayon sa panalangin ng mga Kristiyano, ng mga taga-Rema, amen po, ang bagyo po that time ay natunaw. Amen po. At ayon din po sa balita, bigla itong humina, amen po, hanggang sa nawala siya. Amen po. So, tapat po ang Panginoon. Amen po. Kailangan mong
ilaban, ipilit yung pananampalataya mo para ikaw ay makasama sa gawain ng Panginoon. Kailangan po natin ng camping. Amen po. Kasi alam po natin dito sa camping, hindi itong mid-year camp, hindi lang po ito para sa mga unbeliever, sa mga first timer. Amen po. Kundi ito ay para din po sa atin, sa mga nagmi-ministry. Amen po. Bakit kasi alam natin tuwing camping, nandyan yung pagpapalakas ng Panginoon sa mga nanghihina. Nandyan yung i-guide ka ng Panginoon, tuturo sa'yo ng Diyos yung next step sa ministry, sa personal nating mga buhay, sa mga personal nating struggles, kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Kapag nahaharap tayo sa anointing, nagiging malinaw yung isip natin. Amen po. Oh. Yan ang sabi po, ang tagline po natin palagi, hindi po ba, do not miss the anointing. Huwag mong palalagpasin. Bakit kasi kapag pinalagpas mo ang isang camping na hindi ka sumama, malaki ang nawawala sa atin. Amen po. Oh. Dito sa camping, ginagawang malinaw ng Diyos ang plano niya sa buhay ng bawat isa. Ginagawa niyang malinaw yung purpose natin. Ginagawa niyang malinaw ano yung sunod na step. Amen po. O, pinapalakas niya yung mga nanghihina. Amen po. O, kaya kailangan po natin ito. Kaya huwag kang papayag na hindi ka makarating. Amen po. Kahit anong hadlang ni Satanas, ng kaaway, dapat nandun yung paglaban natin na hindi makakarating ako sa pangalan ni Jesus. Amen po, nandun yung pananampalataya natin. Amen po, nandun yung sacrifices natin. Amen po, na makarating tayo kahit anong mangyari sa gawain ng Panginoon. At nandun yung pag-expect natin. Amen po, bakit kasi ang sino mang nag-expect sa Panginoon kailanman ay hindi niya binibigo. Amen po. Oh. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 33 verse 3, call upon me and I will answer you, and I will show you things that you do not even know. Tumawag ka sa akin, sabi naman, magtanong tayo sa Diyos. Bakit kasi ang Diyos ay sumasagot. Amen po. Ginagawa niyang malinaw ang mga bagay na malabo. Ang sabi pa po niyan sa Proverbs, kung di po nagkakamali, sabi niya, I will show you the path of life. Tuturo ng Panginoon kung tayo ba ay kakanan, kakaliwa, o dederecho. Amen po. In order na tayo ay makarating dun sa kaganapan at sa kalooban ng Panginoon. Amen po. Kaya do not miss the anointing. Maging excited po tayo sa gagawin ng Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi lang sa mga baguhan, kundi sa mga kahit datihan ka na, kahit matagal ka na. Amen po. Dapat hindi nawawala yung excitement natin. Amen po, yung pag-expect natin. Bakit kasi always ang Diyos po ay may ginagawang bago. Amen po. Always may ginagawang bago ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen po. Kita-kits po tayo sa camping sa August 28. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Yan, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, salamat Lord sa mga salita mo, gayon din sa buhay ng bawat isa na naririto. Patuloy na nag-expect kami sa gagawin mo, maganda mong gagawin sa camping Panginoon. Nag-expect kami at na-excite kami, O Diyos. Ngayon pa lang, salamat sa katugunan ng lahat ng mga tanong ng bawat isa. O Diyos, alam namin na kahit kailan hindi ka pa pumalya, Panginoon. At kung nagawa mo kaming samahan ng mga nakaraang camping, alam namin na lalong higit sa ngayon ay sasamahan mo pa rin kami, O Diyos. Lord, hindi mo lang kami punuin, kundi pag umapawin mo kami sa camping na to, O Diyos. Ang kalooban mo, ang patuloy na maihayag, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. God bless po.